Hindi na po itutuloy ng National Police Commission o NAPOLCOM yung reklamo laban sa isang lalaking nagsuot ng police uniform bilang isang costume sa isang party noong pong weekend. Yan ay matapos na personal na humingi ng tawad at mag-public apology ang lalaki sa viral post. Kunin natin na detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, ayon kay Atty. Kalinisan, mas maraming problema na kinakaharap ang bansa na mas dapat na pagtuunan ng pansin. Ang mahalaga raw ay humingi na ng tawad itong si Daryl Isidro at kinilala yung kanyang pagkakamali at naipaabot nila sa publiko na bawal isuot ng mga sibilyan ang uniforme ng pulis at ng militar. Mabilis na nag-viral sa social media nitong weekend ang larawan ng lalaking ito na nakasuot ng police uniform. Tinanggal pa ang manggas ng uniforme na ginamit daw sa isang costume party sa Makati. Umani ito ng samut-saring reaksyon sa mga netizen at pagbatikos mula sa mga pulis. Mariin din itong kinundina ng liderato ng Philippine National Police na maituturing daw na insulto sa integridad at dignidad ng organisasyon. Malinaw po ang ating nakalagay sa batas, Republic 170 of the revised penal code, the use of uniforms and insignias ay pinagbabawal po. This will lead to sanction or he can be penalized, arresto mayor. Ang National Police Commission una na ring nagpahayag ng pagkadismaya sa aksyon ng lalaki sa viral photo. Parehong magulang ko ay pulis. Hindi man po ako galit pero nainsulto po ako dahil pinaghirapan po ng magulang ko, ng nanay at tatay ko yung uniforming suot-suot po sa isang costume party na pinagkakatuwaan lang. Noong isang araw, meron po tayong namatay na pulis. Marami pong mga pulis na nagsiservisyo, na pinaghirapan ang kanilang uniforme, ang kanilang mga ranggo, at hindi ho para yurakan lang sa isang costume party. Kaninang umaga, nagtungo sa tanggapan ng NAPOLCOM ang lalaki sa viral photo na nakilalang si Daryl Isidro para personal na humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Lubos niya raw itong pinagsisisihan at iginiit na walang masamang intensyon sa pagsusuot ng uniforme ng pulis. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Nabili niya raw ang uniforme sa Raon sa Quiapo sa halagang 450 pesos. So yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga kapulisan na nagtatanggol sa ating mamamayan. Agad namang pinatawad ng NAPOLCOM si Isidro at pinunit pa sa harap nito ang show cause order na ipadadala sana sa kanya. Hindi na raw nila itutuloy ang paghahain ng reklamo laban kay Isidro. Nanawagan din si Kalinisan sa PNP na patawarin ang lalaki at palampasin ang insidente. Tandaan nyo, ako unang sumita, pero ako rin ang unang magpapatawad. Hindi na natin kailangan palakihin itong usapan na ito. Tama ba na ituloy pa ang kasong yan? Na ang daming problema ng bansa. Siguro tama na natuto na siya sa kanyang leksyon ngayong araw na to. Tama na nalaman ng sambayanan na mali ito para hindi natularan. Sa kabila nito, hinikayat ni Kalinisan ng PNP na paigtingin ang operasyon laban sa mga hindi otorisadong tindahan at pagawaan ng police uniform. Nakakabahala raw kasi kung mapupunta ito sa masasamang loob at magamit sa krimen. If you want to solve other possible criminal incidents in the future na nagpapanggap na pulis na hindi naman dapat, we should solve this and we should solve it systematically. We go to the root cause of everything. So tanggalin natin yung access ng general public, unauthorized people sa police uniform. Ali, inatasan ni Atty. Kalinisan yung kanilang inspection, monitoring and investigation service na tuntunin nga at hanapin itong sinasabing pagawaan ng uniforme dyan sa Raon, sa Maynila at parusahan ng mga kaulukulan at sampahan ng mga kaukulang kaso na nararapat. Handa naman daw itong si Isidro na makipagtulungan sa otoridad para makabawi doon sa kanyang nagawang pagkakamali. Ali? Mar, dekada na natin pinag-uusapan itong pagbenta
nitong mga uniforme at paraphernalia ng mga pulis dito sa mga tao na hindi naman otorisado na magsuot nito. Bukod sa pakiusap at panawagan, actually meron bang pinagbabawal ba ng batas yan? Dahil ang Article 179 ng Revised Penal Code, pinagbabawal yung hindi ka pulis at magsusuot ka nga nitong ng uniforme nila. No? Pero yung pagbenta dito sa mga tao na hindi otorisado naman na magsuot ng mga uniforme ng pulis, yan ba ay pinagbabawal din ng batas? Ali, ganun din ang sinasabi ng NAPOLCOM. May pananagutan din sa ilalim nitong Article 179, yung hindi otorisado na pagbebenta nitong ang uniforme ng nasa PNP, AFP at iba pang mga uniform services. Itong mga uniforme ng PNP, may mga accredited lang dyan na mga gumagawa at mga nagbebenta niyan. Kung matatandaan mo, Ali, siguro mga ilang panahon ang nakalipas nung alertohin ng PNP itong ang mga nagbebenta naman ng mga uniforme at itong mga insignias sa online, no? Pinaigting ng PNP yung operation dyan at ngayon hinihikayat ng NAPOLCOM ang PNP na pagtuunan ng pansin itong mga fly-by-night na mga patahian at paggawaan ng uniforme. Dyan sa Campo Crame, Ali, may mga tindahan dyan ng uniforme na mga accredited ng PNP at minsan pasyalan na rin natin yan at ang sinasabi nila mayroon silang mga panuntunan o may mga hinahanap silang mga qualification o requirement do sa mga bumibili sa kanila. Unang-una, syempre yung ID, kung lihiti mo ba na mga pulis yung bumibili sa kanila at syempre yung tsapa o yung service badge number nila para masiguro na hindi sila nakapagbebenta ng mga uniforme doon sa mga nagpapanggap lang na pulis. Ali. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel, nag-uulat live.